Halos 2 buwan din siyang nagmukmuk lang. 2 linggo pagkatapos ng gabing yun ay lumipat siya ng apartment dahil naaalala niya lang si Alexander doon. At ngayon, muli niya itong makikita at ikakasal na. Hindi niya akalain na ito pala ang kliyente nila. Samantha was running her own wedding planning business. Kasosyo niya si Erin sa naturang negosyo. 6 na buwan pa lang ang negosyo nila at nito palang gumaganda ang takbo ng negosyo nila. 1 buwan na nilang inaasikaso ang nalalapit na kasal nito at sa susunod na buwan nakatakda ang kasal ng lalaki. Ang nakakausap lang niya ay ang fiancé nitong si Trisha. Trisha sent some photos to Erin for the sliding video. Nakaschedule ang meeting niya sa couple para sa gagawing prenuptial photoshoot. Hindi siya makapaniwala sa mga natuklasan. Ang kilala niyang Alexander Smith ay Matthew Alvarez ang totoong pangalan. Isa lang ang ibig sabihin nun. Talagang niloko siya ni Alexander o Matthew. Ayon kay Trisha, ay matagal na silang magkakilala ni Matthew. Pero nagseryoso lang daw ito 4 months ago. Agad daw itong inayang magpakasal. Ibig sabihin ay pinaglaruan lang siya ni Alexander. Oo, Matthew. Kainis! Halos 8 buwan ang relasyon nila nito. Ibig sabihin, habang sila ay magnobyo at magnobya, ay girlfriend din nito si Trisha. Kaya pala okay lang dito na walang nangyayari sa kanila dahil may ibang babae itong nakakasama habang sila pa. Samantha, sigurado ka ba? Parang hindi ka okay eh. Mukhang handa kang manakit. Hindi ko gagawin yun. I won't let him ruin my life again. Kung sasaktan ko siya, ako rin ang matatalo. Good! Kontentong sabi ni Erin na nakahinga ng maluwag. Noon naman bumukas ang pinto. Sumilip doon ang assistant niyang si Marga. Miss Samantha, nandito na po si Miss Mendoza at Mr. Alvarez. Bigla ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Ramdam na ramdam niya yun. Napatingin siya sa mga kamay niyang nakapatong sa desk na nanginginig. God, you're shaking! Ako na lang ang haharap sa kanila. Nag-aalalang sabi ni Erin. Send them in, sabi niya kay Marga. Tumalima naman ang babae. Napahawak siya sa kanyang muka at napakawala ng buntong hininga bago tumayo. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto. Pigil niya ang kanyang paghinga. Para bang nais magwala ng puso niya ng sandaling yun. Naunang pumasok si Trisha. Matamis na ngiti ang bumungad sa kanila ni Erin mula sa babae. Pero hindi na niya yun pinansin dahil ang mata niya ay nakatuon sa pinto at inaantay ang pagpasok doon ni Alexander. Hindi nga nagtagal ay pumasok ang manloloko niyang ex. Parang gusto niyang mahimatay ng sandaling yun. My God! Nasa punya ang puso niya. Pakiramdam niya ay mahuhulog ang puso niya sa sobrang bilis ng tibok nun. Napakagwapo nito. Parang 10 doble ang ginwapo ng nobyo. Wika ng bahagi ng isip niya. Hi Erin! Hi Samantha! Finally, naisama ko ng fiancé ko. By the way, guys, this is Matthew, my fiancé. Hindi man lang pinansin ni Samantha ang sinabi ni Trisha. Nakatitig lang siya kay Alexander o Matthew. Nakasalukuyang nakatitig rin sa kanya. Babe, this is Erin. Pakilala ni Trisha kay Erin na ngayon ay nakatayo na. Doon siya iniwan ng tingin ng lalaki para makipagkamay kay Erin. And this is Samantha. Ngumiti sa kanya si Alexander. Lumantad ang pantay-pantay na tila perlas na mapuputing mga ngipin nito. Hi! Bati nito sabay lahad ng kamay. Wow! How could he act like this? It was as if he never knew her at all. Na para bang ngayon lang sila nagkita. If Samantha could only be aware of what she looks like right now, kahit siya, kakabahan. So, let's start, okay? Erin interrupted, trying to ease the growing tension throughout the room. Have a seat! Nakangiti na saad ni Erin. Umupo ang couple sa visitor's chair. Si Erin naman ay hinila ang sariling swivel chair at itinabi sa upuan ni Samantha. Saka umupo doon. Hinila siya ni Erin paupo nang hindi siya tuminag. Don't scare me.
Parang anumang oras ay may nais kang gawin. Bulong ni Erin sa kanya. May problema ba? Tanong ni Trisha na marahil ay napansin ang kakaibang kilos niya. Wala naman. Mabilis na sagot ni Erin. So, you want a beautiful and elegant prenuptial photoshoot? Tanong ni Samantha. Sa pagkakataon na yun, ay nakatingin siya kay Trisha. Seryoso ang kanyang muka. Yes, since I'm beautiful and my fiancé is handsome, so why not flaunt it? Pabirong sabi nito at sinundan pa ng mahinhin na tawa. Gusto kasi ni Trisha maging kakaiba ang prenuptial photoshoot nila. Gusto nitong elegant and romantic ang tema. Anong nangyari sa beach prenuptial? Holding hands while walking along the shore. Wala sa loob na sabi niya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang gusto ni Alexander tungkol sa detalye ng kasal nila. Matthew is not a romantic man. He is adventurous and is a troublemaker. Saad naman ni Trisha. At kakaiba. Dagdag nito at muling tumawa. Dinaan nga niya ako sa mabilisan eh. Bigla na lang ako niyayang magpakasal at ako naman ay napao na lang. Biglang tumayo si Samantha. Excuse me. Lumabas siya ng opisina at tinungo ang restroom. May restroom naman sa opisina niya pero hindi na niya kinakaya ang atmosphere sa silid. Humarap siya sa salamin. Bigla na lang ang pagtulo ng luha niya. Hindi pa rin pala talaga siya nakaka-move on. Ang bigat-bigat ng kanyang puso. Paano nagagawa ni Alexander ang ganun? Kaya nitong umarte na hindi siya nito kilala. He doesn't deserve to be happy. Humanda ka, Alexander. Pagsisisihan mo ang panluloko mo sa akin. Tiimbagang niyang sabi habang nakatingin sa refleksyon niya sa salamin. Babe, nakita mo ba kung paano katitigan ni Samantha kanina? Tanong ni Trisha habang nakaakbay sa kanya. Kakalabas lang nila ng opisina ni Samantha. Napansin nga niya ang titig ng babae sa kanya. Hindi ka pa ba nasanay? Girls can't help themselves staring at me. She was glaring at you, babe. Pagtatama nito. Is she glaring at me? Parang hindi naman. Maanga lang yun sa kakisigan ko. Bumitaw sa kanya si Trisha nang marating nila ang sasakyang nakaparada sa gilid ng daan. Humalukip-kip ito sa harapan niya. Taas ang kilay. Umamin ka nga. Baka naman isa sa babae mo si Samantha. Tumawa si Matthew. Ngayon ko lang yun nakita. Bakit ganun ang tingin mo sa kanya? Akala mo hindi ko yun napansin. Tumaas ang isang sulok ng labi ng binata at kinabig niya ang kasintahan. Saka hinalikan na agad naman itong tinugon. Papakasalan na nga kita, di ba? Malapad itong ngumiti. Hindi maiwasan ni Matthew na hindi isipin si Samantha. Trisha was right. Iba nga ang tingin sa kanya ni Samantha. Hindi yun tingin ng isang taong humahanga. May galit na mababanaag sa mukha ng babae. Ngayon napapaisip siya. Hindi kaya isa si Samantha sa mga naging babae niya? Hindi niya matandaan pero mukhang pamilyar sa kanya ang mukha ng babae. Maganda ang babae at hindi niya maiwasang mapatingin dito. Kainis! Kakasal na nga siya nagagawa pa niyang tumitig sa ibang babae. Si Erin na ang nag-asikaso sa lahat-lahat sa kasal ni Matthew at Trisha. Hindi na niya gusto pang makita ang dalawa dahil baka hindi siya makapagtimpi at maisabi niya ang lahat ng kinikimkim na galit sa dating nobyo. Hindi pa yon ang tamang panahon. Hindi siya masisyahan kung sa ganun lang magtatapos ang relasyon ng dalawa. Tama lang ang gagawin niya. Trisha doesn't deserve a man like Matthew. Manluloko. At dapat sa lalaking yun ay mag-isa. Pero inaamin niyang abot ang kabang nararamdaman niya sa mga oras na to. Naghihintay siya ng tamang oras kung kailan papasok ng simbahan para gambalain ang kasal ni Matthew at Trisha. Kontrabida na kung kontrabida, pero naralapat lang yun sa lalaking ito. Nang marinig niya ang I do's ceremony, ay kumilos na siya papasok ng simbahan. Nang matapos mag-I do si Matthew, ay muling nagpatuloy ang pari para si Trisha naman ang tanungin. Trisha Mendoza, do you take Matthew Alvarez
to be your partner for life? Do you promise to walk by his side forever and to love, help, and encourage him in all that he does? Do you promise to take time to talk with him, to listen to him, and to care for him? Will you share his laughter and his tears as his partner, lover, and best friend? Do you take him as your lawfully wedded husband for now and forevermore? Itigil ang kasal! Buong lakas na sigaw ni Samantha. Lahat ng tao sa simbahan ay nilingon siya. Umingay ang buong simbahan. Samantha, anong ginagawa mo? Biglang lumapit sa kanya si Erin. Hindi niya ito pinansin. Wala rin itong alam sa masamang binabalak niya. Humakbang pa siya malapit kina Matthew at Trisha na tila nagulat sa ginawa niyang panggugulo. Buntis ako at ang lalaking yan ang ama. Nangako siya na hindi na niya itutuloy ang kasal pero mukhang pinaikot lang na naman ako ng lalaking yan. Muli niyang sigaw. Anong sinasabi mo? Hindi nga kita kilala eh. Sinungaling. We were together for almost 2 years. Ikaw, Trisha, nakita mo naman kung paano ko siya pagmasdan nung puntahan niyo ako sa opisina, di ba? At nakita mo rin siguro kung paano rin siya tumingin sa akin. Gusto mo bang magpakasal sa lalaking yan? Maaatim mo ba na mawalan ng ama ang bata sa tiyan ko? Natutop ng babae ang sariling bibig. Babe, don't believe her. She's just... Pinutol ni Trisha ng isang malakas na sampal ang sasabihin ni Matthew. Hindi ka na talaga magbabago! Hawak ni Trisha ang palda ng gown na tumakbo palabas ng simbahan. Naawa naman ang puso niya nang makita ang babaeng tumatakbo habang luhaan. Napapikit si Samantha. Ano pang ginawa niya? Bakit niya kailangang mag-iskandalo ng ganito? Humakbang siya paatras, saka patakbong lumabas ng simbahan. Mabilis niyang tinungo ang sasakyan. Napahawak siya sa gilid ng kanyang sasakyan sa may driver's side. Ang sama ba niya masyado? Tama lang naman ang ginawa niya, di ba? Napapitlag siya nang biglang may humawak sa braso niya. Galit na mukha ni Matthew ang bumungad sa kanya. Sino ka ba talaga? Bakit mo to ginagawa? Galit na saad nito. Kung kanina ay nakonsensya siya, ngayon naman ay hindi niya na yun pinagsisisihan. Silang dalawa na lang ang nandito, pero umaarte pa rin itong hindi siya kilala. Who are you? And why did you ruin my wedding? Isa ka ba sa mga naging babae ko? Kung ganun, alam mo dapat ang rules ko, di ba? Gigil nitong sabi. Otomatikong pumiksi ang kamay niya at malakas na sinampal ang lalaki. Lalong tumiim ang bagang nito. I hate you! Madiin niyang bigkas. Nilabanan niyang huwag bumagsak ang kanyang mga luha. Nasasaktan siya sa sinasabi nito. Ngayon ay wala na siyang pinagsisisihan sa ginawa niya. Ipapaalala ko lang sa'yo, isa nga ako sa mga naloko mo. Mukhang nakalimutan mo na ako o sadyang nagkukunwari ka na hindi mo ako kilala. Pues ipapaalala ko sa'yo. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Halos 8 buwan na naging tayo. Umalis ka papuntang Australia para puntahan ng magulang mo. 2 linggo kang hindi kumukontak man lang at pagkatapos ay makikita kita sa resto bar na nakikipag-away. Dinala kita sa apartment ko at ibinigay ko ang sarili ko sa'yo. 1 taon na ang nakakaraan. Nagising ako kinabukasan, wala ka na. Pumunta ako sa kondo mo pero 2 linggo ko na raw na hindi umuwi doon. I am Samantha Cruz at isa sa mga nagpadala at naniwala sa mga pangako mo. Ngayon, naalala mo na ba? Ang galit na mukha ng lalaki ay unti-unting lumambot. I don't regret and will never ever regret ruining your wedding. Pagkasabi niya nun, sumakay na siya sa sasakyan niya. Nagmamadali siyang makaalis sa lugar na yun. Nanlalabo ang mata niya habang nagmamaneho dahil napuno na ng luha ang mga mata niya. 1 linggo na ang nakakaraan simula ng iskandalong ginawa ni Samantha sa simbahan. Sermon ang naani niya mula sa kaibigang si Erin. Kahibangan daw ang ginawa niya. Siya pa man din ang organizer ng kasal nito. Bumukas ang pinto ng maliit na silid na siyang ginagawang opisina nila ni Erin. Pumasok doon ang assistant niyang si Marga na parang natataranta.
Anong problema, Marga? Wika niya. May mga pulis na naghahanap sa'yo, Miss Samantha. What? Nagkatinginan sila ni Erin na nakaupo sa sariling desk nito. Tumayo siya at nagpa siyang harapin ang mga pulis. May 2 pulis nga ang naroroon. Nakasunod naman sa kanya si Erin at Marga. Anong kailangan niyo sa akin? Miss Samantha Cruz? Ano ho ang kailangan niyo sa akin? May complaint laban sa'yo. Ano? Complaint against me? For what case? Libel. Isang lalaki ang sumagot, nakakapasok pa lang. Si Matthew yun. Isang maong na pantalon ang suot nito at puting t-shirt at may 2 folder na hawak. Inalis nito ang sunglasses na suot. I filed a case against you for ruining my wedding. Hindi lang kasal ko ang sinira mo. Ang pangalan ko at ang relasyon namin ni Trisha at ang kinabukasan ko. Nakaramdam siya ng galit ng sandaling yun. You just got what you deserve, matigas niyang sabi. How could I deserve it? Wala akong atraso sa'yo, miss. Mapang-asar siyang ngumisi. Napipikon na talaga siya sa lalaking to, ha? I think you're mistaken. Sa huling pag-uusap natin, sinabi mo ang pangalan ni Alexander. Humakbang ito palapit sa kanya. I'm not Alexander. My name is Matthew. The man you are talking about is my twin. Nangunot ang noo ni Samantha sa sinabi nito. Twin? Napailing siya. Tigilan mo ko, Alexander o Matthew man. Umalis ka na dito. Wala akong pakialam kung ano ang totoo mong pangalan o kung triplets pa kayo. Okay, I'll see you in the court then. I'll make sure your business permit will be dissolved and your business will close down. Malaking halaga rin ang babayaran mo para sa danyos. 1 milyon ang gastos sa kasal na sinira mo lang and another 1 million para sa kahihiyang ginawa mo. Sandali, pwede bang pag-usapan natin to? Sabat ni Erin. Please, Matthew? Dugtong nito na nakikiusap. Binalingan ng binata ang mga pulis. I'll contact you, sir, once we settle this. Pasensya na, sir, sa abala. Walang anuman, Mr. Alvarez. Tungkulin po namin yon. Wika ng pulis bago nagpaalam sa kanila. Humarap naman siya ulit sa galit pa din na dalaga. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Samantha kapag nalaman niya na si Matthew ang lalaking nakasama niya ng gabing yun? Abangan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.